So welcome back po ulit guys sa ating channel, Stock Play, at ngayon naman ay mag-update tayo about sa mga top trending stocks. And of course, don't forget to subscribe guys sa ating channel and paki-press na rin yung bell button para palagi po kayo ma-update at ma-notify sa mga bagong videos. And as well, kung meron po kayong mga questions or kung gusto nyo pong makipagkwentuhan about investment sa PSE, stock market, or sa cryptocurrency guys, so pwede po kayong mag-message at mag-follow sa Twitter account ko. So paka-search na lang Billy J, LLA, tas yung J merong H. Ayan, so don't hesitate to message me, ano? Ayan. At sumasagot naman po ako. Ayan. So let's start guys. Ayan, para sa ating second video. Yung first video po natin about sa yung paggamit ng Graham's number. Ayan. So ngayon, ayan. So unahin natin to. FNI. Weekly chart tayo. Tapos, sobarahin natin remove drawings. So right now, medyo siya bumagsak, no? FNI. So medyo bumagsak. So for now, you support sa higher time frame dito. Support sa higher time frame to guys, no? So malapit yan sa sa 1.45. So bakit doon maraming mga touches, no? 1 2 3 4 5 6, and pwedeng bumalik doon, mag-retest doon. Kasi ngayon is malapit na to sa resistance guys, kung titignan natin sa weekly chart. Ayan. So actually dito yung malapit. Resistance for FNI. Ayan. Malapit sa DOS 2, no? So kung siya po ay magrarally, just in case na mag-rally at mag-break out, of course, since nasa resistance na nga dito, di ba? Ayan, so saan pwede? Check natin dito, ayan. So i-take dito pwede. Dito guys, okay, malapit dito. Okay. Ayan. So gaano makapal. DOS, okay. Resistance yan. Pagka nag-break out, 2.25 ang lusot na to, no? 2.25. Ayan. So sa daily, nanggaling sa baba, oversold. So tignan natin kung papanik sa overbought yung kanyang stochastic, no? Then sa 200-day, check natin. May confluence tayo sa may second resistance natin. So bali yung 2 yung first resistance, second resistance nasa 200-day moving average. Ayan, may confluence dito guys. At pwede mag-retest dun, kung titignan natin, no? We have here flat high, tapos higher low. Okay, so saan yun? Check natin. Low, tas higher low, tapos flat yung peak nya. Ayan, no? Since retest, tignan natin kung magbe-breakout or hindi. Ayan. So next, 80. Ayan. Since ngayon weekend at medyo makulimlim actually, sarap matulog. Ayan. Wait lang. Ayan. Tapos punta tayo sa weekly. Then burahin natin yun. So ngayon, for 80 guys, ano nangyari? So this time, resistance na to for 80 guys.
Kaya much better kung sinisilip muna natin sa ano, no, sa higher time frame para nakikita natin talaga yung ano, yung resistance, major support and major resistance. Ayan. So right now for 80 nasa resistance na to, no? So nag-retest before dito. Okay? Nung nalaglag, retest, tapos ayun na, no? Lower low. So pagka nag-retest at hindi na ano, at hindi na po siya bumalik, yun na, no? It's possible na mag-lower low and vice versa kung sa taas naman. Tapos nag-create ng head and shoulder pattern. So yun nga lang, no, breakout. So yun po yung palagi natin sinasabi na dapat mag ano muna, mag breakout then pull back, ano, since wala, so meaning boom. Okay, so sa halip na mag breakout is the greatest dito sa may previous low, no? Ayan, tapos retest ulit dito and tignan natin ano kung siya ba ay makakapanik. If ever guys, so pwedeng ano natin dito, next major resistance kung siya ay magbe-breakout for 80, so possible dito. Ayan, no? So saan yun? Sa 5.7. 5.7. Ito guys, bakit dyan? Kasi meron ditong mga supports before. So right now mag-act na to as a resistance, ano? Once na mag-breakout dito. Ayan. Kasi kung titignan natin yung last close nung weekly candlestick, mahaba yung week guys, no? Ayan. So meron ng mga nag-take profit. Plus yung ating RSI overbought na siya, no? Sa OB. Ayan. Kaya tignan natin kung makakapanik. And if ever na hindi, so saan pwede yung maging support? So possible support dito. Dito guys, pwede rito. 4.15, ano? Diyan. Ayan, no? 4.15. So ngayon, i-check naman natin since overbought sa weekly. Ayan. So actually dito nakabaloktot na pababa eh. So maybe let's wait muna na magkaroon na pullback dito, no? Ayan. Save. Tapos next PXP. Tayo mo nating masave. Ayan, PXP. Mukhang uulan na guys. Ayan. So wala lang, napipil ko lang na mukhang uulan na. Remove drawings. Okay. So for this one, PXP. Kaya ano ba nangyari dito? So right now kasi parang nag-retest na dito eh, no? Sa malapit sa all-time low. Actually. Ayan, so parang na siyang bottom eh. Dito guys, oh. So saan yan? Malapit sa 3. So yun nga lang, medyo nagrally ng konti dito eh. Kaya hindi nakapasok sa may green box natin, ano. Tapos meron tayo ditong parang fake out na nangyari, no? Ayan, tapos bilang naka-recover, pull back, hold, bounce, tapos pull back ulit, lower high, then breakout. So yun po yung typical na setup natin, ano, pagka reversal na. So this time wala pa. Ayan. So still siya ay malapit sa may support natin, no? Long term support for PXP. Pero kung magrarally naman to guys, since malapit naman sa may support eh, what if? So kung magrally yan, ang pwede nating i-target dyan ito guys, yan,
Okay na yan. So, saan yun? 4. 4. Ayan. Sa 4 siya guys, ano, yung ating resistance. Then, sa daily, since medyo sideways, kung titignan natin, ano. Ayan. So, medyo sideways siya. Diba? So, let's see, ano. 200 day. Ayan. So, no breakout pa dito. And, of course, meron tong kamuka dun sa palagi nating natatakil na stock, ano. Di ko lang maalala. May kamukha siyang setup. So, pag nag-breakout sa 4, goods, no? Ayan. Since wala pa naman, edi, let's wait muna for PXP. Next one, LTG. So, ito naman, parang, ano to, nasama to sa first video natin today, ano? Yung mga on-sale na stocks. Ayan, so, pwede nyo i-check yung first video natin. Kanina lang yung mga alas 2 siguro or mga alauna, I think. Ayan. So, i-check nyo na lang, ano, LTG. Ayan, kasi ito usapang ano naman to, chart naman to. Remove drawings. Ayan, tas balik dito sa weekly. So, for LTG, ano ba, ano dito? Actually, medyo boring yung ano na to, no? Yung kanyang chart. So, halos walang galawan di ba? Since nung pandemic, ano? Start. Okay, tapos yung kanya recovery is medyo pa B-type or B-shape. Tapos laglag, no? And right now, medyo sideways siya. Titignan natin. So, ngayon, support and resistance ulit. Very basic. Ayan. So, saan pwede? Check natin dito. I think dito guys, pwede rito. Okay. So, dito pwede guys. Ayan. So, saan yan? Malapit sa 10.5 or 10.55. So, it's up to you. Basta malapit dun sa may green box. First resistance for LTG. Ayan, no? So, sa ano naman? Sa diagonal, meron ba? Meron ba? So, parang meron. Sa baba, meron ba? Ayan. So, para siyang symmetrical triangle pattern, ano? Ayan. So, for me kasi, mas okay kung saan na tayo mag-focus. Sa horizontal. Ayan. Mas strong yun, ano? Both support saka sa resistance. Ayan. So, sinaman na lang natin para medyo goods. Ayan, no? So, wala pa namang breakout dito since, ano to guys, 2018. So, pa downtrend pero nag-i-squeeze na siya, no? So, this time, tignan natin kung mare-reject. Then, balik dito sa may trend line natin. Malapit sa 9. 9, bakit doon? Ito, first, second, third, fourth. So, at least 3 touches goods yun. Valid trend line or support and resistance. So, for this one, this is diagonal, ano? 1, 2, 3, 4. Impossible dito. If mare-reject. Ayan. So, tignan natin guys, no? Ayan. So, para sa support, so, I think sa 9, meron din tayong resistance sa horizontal. Ayan. So, around here. So, nga lang medyo makapal. Makapal ang drawing natin. Ayan. So, malapit sa 9, meron, ano. May salok dun. So, ngayon, baba tayo sa daily.
check lang natin yung 200. O ayan, so halos ano lang, nagbabaliktad lang yung ano natin, yung candlestick saka yung 200 day moving average. So let's see, dapat mag-breakout sa eto, sa resistance niya 10.5 something, doon. Ayan, save. Next, LTG, tapos SPNEC tayo. Na-cover na ata natin to before nung weekdays. Check muna natin. Hindi pa. Ayan, kasi magulo pa yung chart. So, sa weekly guys, SPNEC, ito yung ano niya, yung itsura. Ayan. So, ano ba makikita natin dito? Actually, walang kakaiba sa chart ni for SPNEC. So ngayon, i-determine na lang natin yung support. Possible support dito, guys. Ayan, support 0.99 at least. Ayan, basta malapit sa 0.99. Then yung resistance possible dito. Ayan. Sa 1.13 yung resistance dito. Okay. Speaking of daily chart. Okay, so daily chart tayo. And kasi kung i-check natin dito sa daily chart, di pa na-fill yung yung gap na to, yung kanyang gap down. Ito. So, hindi pa na-fill dyan. So, tingnan natin once na mag-rally na to, SPNEC, kung ma-fill to. Meron siyang gap down saka gap up. So, ang na-fill pa lang gap up. Pero yung gap down hindi pa. So, kulang ng push. 200 day, bearish pa. Bearish pa to, guys. Ayan. So, kitang-kita. Bearish pa yan. Ayan. Ayan. So, wala pang kaganapan dito actually. Support. Ayan, sa 0.99. Kung babalik dun, since bearish pa naman to eh. Next, SGP. Okay. SGP. So, ano ito? Wait lang, i-check lang natin. So, for SGP kasi gumapang na to eh. Diba may trend line tayo before dito. December 2023. Okay, from here sa 5.9 malapit. So, halos doubled na yung price, diba, for SGP. So ngayon, ang gawin natin, silipin natin sa weekly. Yan. Weekly. Support. Of course, yung support yung kailangan nating hanapin dito. Support muna kasi nag-breakout na sa ayan, sa channel, downtrend channel to eh. So since may new trend na siya, so possible support ito, guys. Neckline to. Neckline. Bakit neckline? Because meron tayong reversal pattern na nakita. Wait lang. Nasaan ba? Medyo nalilito talaga ako dito sa na to. Ayan. So we have possible ito yung pattern left shoulder. We have here head. Tapos right shoulder.
Okay. Inverse head and shoulder pattern. We have left head tapos right shoulder. So of course, let's see kung babalik pa ulit kasi may retest na rito doon sa may neckline tas nag-rally to print a higher high, of course. So right now yung ating i-check naman yung resistance, no? So for this one, ang possible next stop dito. Ayan. So dito sa 11.05. Bakit dyan? Because eto, may mga reference na tayo before, no? Ayan. So, possible dito medyo huminto, no? Ayan. So sa 11 malapit dun. Ayan. Then i-check pa ba natin dito? Ayan. So much better kung mag-pull back muna tapos mag-retest ulit dito, no? Sa 9 dun sa may support nya. Mas maganda 'yan. Ayan. Last but not the least, P-Gold. Wait lang natin. Okay na, goods na 'yan. Di naman tayo nagmamadali, pero ayan. Pero tapusin na natin. Remove drawings, tapos punta tayo dito sa weekly. So sa weekly, uy, pababa ng pababa guys sa Pure Gold. Ano nangyari? So ano nangyari kay Pure Gold? Ayan, so dito alanganin pa rin to even though na nag-touch na yung kanyang RSI sa oversold, pero pwede pa mag-retest ulit dun. Yun lang. So for now, bearish. Ayan. So sa unang tingin pa lang bearish. Bakit? Ayan lower high tas lower low diba? So kitang-kita na. Tas eto guys yung COVID crash. So lahat ng natin, makikita natin chart may ganitong itsura, no? 'Di ba? Sharp recovery. Tapos so dito guys, okay, ano ba pwede natin gawin? Of course, support or yung resistance muna pala. Ayan. So sige, mag-start tayo sa resistance, no? Resistance possible dito guys for Pure Gold. So since nag-rally, pwedeng mag-retest malapit sa 26.7 dito guys. Pwedeng mag-retest to dito sa area na to. So kung hindi makakapanik, typical setup, so pagka nag-retest at di nakapanik, possible mag-create ng lower low, no? So ngayon, support for P Gold, eto, kita na, ayan, sa 23 guys, kung siya ay magdo-double bottom at magre-retest lang, 'di ba? Pwedeng ganyan, tas pagka na-reject, mag-hold dito pagka nag-pull back, or worst case, lower low. So pagka nag-lower low, so saan pwede? Paktay tayo dyan pagka ganun yung nangyari for P Gold, So I think dito pwede. Yan. Yeah. Ayan. So dito pwede guys sa
ano to, 20.3. Okay, so yun po yung setup natin for P-Gold. So for now, since lower high and lower low, bearish. And if ever na meron tayong makitang trend line, much better. So pwede ito. Okay, so, pwedeng trend line to guys, oh. Diba, oh, ayan, oh, ayan. So pwede nga itong trend line. We have 1, 2, 3, 4, 5, and possible dito 6. Ayan, so meron tayong confluence dun, ano, sa may 20.3. Ayan, kasi ano to eh, bearish pa rin guys, ano, for P-Gold. Ayan, so I think tapos na po tayo. At maraming salamat po sa panonood, and see you po sa next video. Bye bye and God bless.